Magandang gabi po sa inyong lahat, mga giliw namin taga-pakinig sa himpilang ito na naghatid po sa inyo ng palatuntunan ngayong alas 8 ng gabi hanggang alas 9, ang Patnubay. Kaya kayo po ay aming inaanyayahan na naway makasama po namin kayo sa kabuuan ng amin pong ilalagi sa impapawid sa pamagitan ng ating pong pagtunghay sa mga banal na aral ng ating Panginoon, salig sa kanyang banal na aklat. Ito po naman ay bibigyan ng reflections ng ating kasama, walang iba ang ating kapatid na si Kuya Bert Miranda. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ginigidiw naming taga-pakinig. Naway loobin po ninyo na samahan kami ni Kuya Min sa loob ng isang oras mula ngayon hanggang mamayang ikasyam. Sana po pag-aralan natin mabuti, tingnan natin mabuti, wariin natin mabuti ang babasahing mga talata ni Kuya Min, at ang mga talatang ito ay bibigyan po natin ng mga gandang reflection na iniaaral sa atin ng Panginoon. Gayon din po kayo, sa inyong sarili ay may ididikta ang Holy Spirit sa inyo upang magamit nating lahat ang mga banal na aral ng Diyos para sa pang-araw-araw nating buhay. Amen. At Kuya Bert, nun pong nakaraan ay atin pong natunghayan po sa chapter 12 po ng ating banal na aklat ang talinghaga tungkol sa ubasan sa mga kasama, ang pagbabayad ng buwis, ang pag-alinlangan tungkol sa muling pagkabuhay, at ang pinakahuli po natin nakuha noong nakaraan ay ang pinakamahalagang utos. At ito po ay nasa chapter 12 pa rin po ng Marcos. At ngayon pong gabi, mga giliw namin taga-pakinig, ay sisimulan po natin ng ating pagtungay sa ating banal na aklat sa ang tanong ni Jesus tungkol sa anak ni David. Ito po ay nasasako pa rin po ng chapter 12 ng ating banal na aklat sa Marcos. At yan po ay sisimulan natin maya-maya lamang. Samantala, kami po ay nakikiusap po sa inyo na sana'y makasama namin kayo sa isang payak na panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga, marami pong salamat sa pagkakataon na minsan pa na yung ipagkakaloob sa amin ni Kuya Bert na kami po ay maging kasangkapan ninyo sa paghatid ng iyong mga mensahe salig sa iyong banal na aklat. Panginoon Diyos, nawa po'y loobin mo at ipadala yung banal na Espiritu ng katalinuhan sa amin upang magampanan namin ang aming tungkulin na maging kasangkapan mo sa gabing ito. Panginoon Diyos, ang amin pong katalinuhan ay kamangmangan sa iyo. Kung hindi mo po kami sasamahan ng iyong karunungan, ay wala po kami magagawa at hindi magiging epektibo ang aming sasabihin para sa aming tagapakinig. Yes. Kayo po ang manguna sa amin sa gabing ito at kami po ay susunod kung ano po ang inyong ipagagawa sa amin. Ang lahat po ng ito ay hinihiling po namin sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Kuya Bert, magandang gabi po. Magandang gabi naman, Kuya Min. Opo, at Sabado na naman ang gabi, alas 8 naman po. Minsan pa po ay narito tayo at atin pong gagampanan ng ating tungkulin, ng atin pong paghayag ng mabuting balita sa antas ng karunungan ay pagkakalob sa atin upang maunawa ng atin pong mga tagapakinig ang kanyang mensahe ngayong gabi salig sa banal na aklat natin tutunghayan. Opo. At ngayon po, Kuya Bert, ay akin pong tutunghayan na kagad ang tanong ni Jesus tungkol sa anak ni David. Ganito po ang nilalaman ng ating banal na aklat. Samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, "Paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ng kasihan ng Espiritu Santo ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo." Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Ito po, Kuya Bert, yung nilalaman ng tanong ni Jesus tungkol sa anak ni David. Alam po ninyo, nung mga panahon yun, Kuya Bert, ay ang ating Panginoon ay talagang kahit na
saan magpunta, sinusubaybayan ang kanyang mga kilos, ang kanyang mga pananalita, at gusto talagang, gaya nga ng laging sinasabi niyo yung salitang gustong masilo ang ating Panginoon. Dito ho sinabi nitong mga eskriba na ito na ang Mesiyas daw ay anak ni David. Pero si David na rin ang kinasihan ng Espiritu Santo ang nagpayag ng sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa lubusan ko mapasuko ang iyong mga kaaway. Paano ho natin mabibigyan ng puwang ito para maunawaan ng ating tagapakinig? Ano ho ba ang gustong palabasin dito ng ating Panginoon? Alam mo, Kuya Min, katulad ng tanong mo, kasi nakalagay sa banal na kasulatan, lalo na sa Lumang Tipan, na ang Mesiyas o ang Kristo ay manggagaling sa lipi ni David. Kaya ito ang itinuturo ng mga eskriba na anak. Kung lipi ni David, ang Mesiyas, siya'y anak ni David. Yun po ang talagang description. Ito ang malimit na laging ibinibigay, lalo na sa panahon niyon, sa bayan ng Israel. Pero Kuya Min, sa ganito ring paraan hanggang ngayon, dahil special sa kanilang Mesiyas, dahil nakalagay sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan, na ang Mesiyas na ito o ang Kristo ang siyang magliligtas sa kanila. Na ang ibig sabihin, mawawala na sila sa pagkaalipin ng mga iba't ibang bansa. Kasi dumanas sila ng pagkaalipin ng mga Israelita. So, binibigyan nila ng special na attention ang Mesiyas na darating. Kaya nga, meron silang doon sa kanilang mga sinagoga o mismong sa templo ay may nakareserbang upuan doon. Ang Mesiyas o ang Kristo. Hanggang ngayon, meron pa yan. Dahil nga, ang ating Panginoon ay isinilang, no? Sa Bethlehem, hindi nila mapaniwalaan na ito na ang Mesiyas. Kasi kung anak ni David, ang Mesiyas, dapat ipanganganak siya sa marangya at magarbong kaharian. Hindi siya ipinanganak. Batid nating lahat, Kuya Min, nandoon siya ipinanganak doon sa Sabsabat. Kaya pa paanong paniniwalaan ng mga tao ito na siya mismo ang Kristo? So taliwas doon sa kanilang pananalig at pananampalataya na nakalagay sa Biblia na hindi pwedeng kilalanin nila ang Panginoon. Pero alam ba natin, at hindi nila alam, na si Saint Joseph ay lahi ni David. So ganitong parahan ay makikita natin na mismong ang Panginoong Hesus itinutuwid nila yung mali nilang pananalig at pananampalataya, lalo't ang turo ng mga eskriba. Ito rin ang ginagampanan ngayon ng ating simbahan. Ito rin ang ginagampanan ng halos lahat ng ating kaparian. Na sa pagtuturo ng iba't ibang mga denominasyon, itinuturo sa atin ang tamang paraan, katulad ng pagturo ng Panginoon dito ngayon sa mga taong tinuruan ng mga eskriba. Kaya nga ang tanong niya, paanong masasabi na anak ni David ang Mesiya? Habang mismo si David ng kasihan ng banal na Espiritu ay siyang nagsabi mismo,
Panginoon, umupo ka sa aking kanan.